Welcome to K-Catalog. Level 4 Unit 3 Textbook, page 40. Second grammar na tayo. We have verb plus 곤하다. 사비 dito, 같은 상황이나 행위가 반복됨을 나타낼 때 사용한다. So you use 곤하다 grammar to indicate that an action or same situation is repeated. Okay, so 반복됨. Ibig sabihin yan is to repeat. So, paulit-ulit na nangyayari, o kaya naman, paulit-ulit na nagagawa yung action. Okay, so dito tayo sa mga terms na pwede nating isipin in English and Tagalog. So, sa English muna, pwede nating isipin yung used to, o kaya naman would, or sometimes. Yan. So, ito, bakit used to or would? No? Kasi si 곤하다, usually ginagamit siya for past habitual actions and pwede din for present habitual actions. So, paanong past habitual actions? Again, yung sasabihin mo na action dyan is in the past na paulit-ulit na nangyayari or paulit-ulit mong ginagawa. Okay? And pwede din naman siya sa present. So, something that you do sometimes. Okay? So, minsan lang na ginagawa mong paulit-ulit. Okay? So, sa English, used to, would, sometimes. Sa Tagalog naman, dati. So, yung natin, expression natin na yan, no? O, dati, ganito yung ginagawa ko. Yan. Tapos, pag yung minsan, yan, sometimes. So, dito tayo sa example. Sabi ni Anais, 휴대전화에 길 찾기 앱이 있으니까 여행할 때 참 편리한 것 같아요. 사bi niya, I think having navigation app on your phone is really convenient when you're traveling. Okay, so sa tingin ko, yung pagkakaroon ng navigation application sa phone ay talagang convenient kapag magta-travel. Sagot si Ramin, 맞아요. 길 찾기 앱이 나오기 전에는 지도를 가지고 다니면서 길을 찾곤 했어요. Okay, so dito no, yung ginamit na verb is yung 찾다, to find. Ano ba kasing sabi niya? Tama. Okay, that's right. Before navigation apps came out, we used to carry around maps to find our way. So, tama naman, no? Dati, bago pa magkaroon ng mga navigation applications na yan sa phone, ang ginagawa is may dalang mapa. Tapos, hanapin mo yung daan, no? So, dito, yun yung ginagawa before. Okay? So, yung paulit-ulit na ginagawa before kasi nga wala pang navigation or maps na application sa phone. Yan. And if mapapansin nyo, naka-past tense yung hada. So, naka-hesoyo siya. Kasi nga, yung pinag-uusapan nila is yung ginagawa before. Okay? Dati. Pero ngayon, meron ng navigation app, kaya hindi na ginagawa, no? So, dito tayo sa next example. 고향 집에 자주 전화하는 편이에요? Do you call your home often? So, again, pag 고향집, alam niyo na kung saan yung bahay na yan, no? So, next, sagot sina. 예전에는 시간 날 때마다 전화하곤 했는데 요즘에는 바빠서 잘 못해요. 사bi niya, I used to call whenever I had time. But I'm busy these days, so I don't do that often. Okay? Sabi niya, 전화하곤 했는데. So, yung verb natin na 전화하다. Yan. So, nakapast ulit siya, no? So, sabi niya kasi, every time na may time siya. Okay? So, kung may oras, yan ang ginagawa niya, no? Tumatawag siya madalas. Pero, dahil nga nowadays busy na siya, hindi niya na magawa. Okay? So, next. 수업 시간에 가끔 다른 생각을 하곤 해요. So, this one, naka-present siya. Ibig sabihin, present habitual action yung sinasabi niya dito. Sabi niya, sometimes, I think about other things during class. Yan, maraming ganito. Minsan, ganyan din ako. So, kapag sa loob ng klase, no, bigla kang kung ano-ano na-imagine mo, kung ano-ano iniisip mo, instead na focus ka dun sa inaaral or tinuturo ng teacher. Okay? So, parang, pwede din siyang 생각을 해요. Okay, pwede na din yun actually. Kaya lang this one is parang binibigyan tayo ng ibang style ng pagsabi. Okay, using tong grammar na 곤하다.
Kasi kung sasabihin naman natin dyan na 수업 시간에 가끔 다른 생각을 해요. Pwede din naman po yun, di ba? Maintindihan na natin yun and wala namang big difference kung heyo lang yung gagamitin. So, parang pinapakilala lang sa atin itong grammar na to, si 곤하다. And sabi nga, mas nagagamit siya dun sa past habitual action. So, used to. Okay? So, next. 저는 일할 때 졸리면 커피를 마시곤 해요. Yan. So, dito din, naka-present tense din siya, no? So, sabi niya, no, kapag nagtatrabaho and kung inaantok ako, umiinom ako ng kape. Okay? When I feel sleepy while working, I drink coffee. So, dito, yan, present habitual action. So, yan po si 곤하다. And pagdating naman sa rules, so madali lang, kay verb mo lang siya dinudugtong, and may 받침 or wala, pareho sila na 곤하다 yung idudugtong. 먹다, 듣다. So, dito may 받침 pareho, 곤하다. 보다, 산책하다, parehong walang 받침, but still 곤하다. Okay? So, yung hada dyan, mag-vary na lang yan kung past habitual action ba yung gusto mong sabihin or present habitual action. Okay, so dito tayo sa activity number 1. 여러분은 예전에 어땠어요? 요즘은 어떤 점이 달라졌어요? 보기와 같이 바꿔보세요. Sabi, how were you before? Kamusta ka nung before? Ano yung mga gawain mo? Yan. And what's different now? Ano na yung nagbago? So, tingnan natin yung example. Dito yung 예전, it means before or in the past. And then yung 요즘, recently, present siya, no? Sabi sa example, 버튼을 직접 눌러서 스피커를 켜다. So, turn on the speaker by pressing the button directly. And then, nowadays naman, 인공지능 스피커에 말을 해서 켜다. Turn on the AI speaker by speaking to it. Okay, so kung dati, we used to turn on yung speaker by pressing yung button mismo, nowadays, kailangan magsalita ka lang, no? And then, bahala na siya, nabubuksan niya yung sarili niya, no? So, ang nangyari, 예전에는, nag-start siya with 예전에는, and then, yan, dito niya dinugtong si 곤하다, kay 켜다. So, drop si da, and then, simply add 곤하다. Pero dahil in the past yung sinasabi niya sa first part, so that's why 했어요 yung 하다. 결혼했어요. Then, second statement niya, start with 요즘. Okay, 요즘에는 yan, 인공지능 스피커에 말을 해서 켜요. Tas gagawin lang niya na present tense. Okay, kasi nga, recently, nasa present time, no? Okay, so dito, 결혼했어요. So again, anong sabi niya dito sa example? In the past, we used to turn on our speakers by pressing a button. These days, we turn them on by speaking to our AI speakers. Okay? So, gawin natin yung number 1. 사람이, so start tayo with 예전에는. 사람이 직접 청소기를 돌리곤 했어요. And then, 요즘에는 로봇 청소기가 혼자 청소해요. Okay, so sabi, in the past, a person used to run a vacuum cleaner himself. So, dati, kailangan ikaw mismo yung may hawak dun sa vacuum cleaner, no? At ikaw yung maglilinis kasama ng vacuum cleaner. These days, robot vacuum cleaners can clean alone. Okay, so yan na yung nangyayari ngayon. So, next, number 2 tayo. So, same lang, start with 예전에는. Hindi ko na isusulat yung word, alam niyo na yan. 물건을 살 때 꼭 돈을 챙겨 가곤 했어요. And then, 요즘에는 휴대전화만 가져가요. So, ano sabi dyan? In the past, you used to bring money with you when buying something. These days, you just take your cell phone. Diba? Tama naman. Wala na nga yung card eh. Puro phone na. Dati, ano lang eh. Cash tsaka card.
Ngayon, kahit yung card wala na. Basta nandun sa phone mo, no, yung card app, okay na. So, next, number 3. 예전에는 주말마다 고향 음식을 요리하곤 했어요. 요즘에는 배달 앱으로 간편하게 음식을 주문해요. Okay, so in the past, yan, we used to cook, tapos itong 고향 음식, no, yung mga pagkain sa iyong hometown every weekend. Pero these days daw, yan, we just order food easily with delivery app. So, which is tama naman. Okay, so kahit anong pagkain man yan, basta meron sa delivery app. So, hindi ka na kailangan magluto, mag-order ka na lang. And then, number 4, 예전에는 밤에 야식을 자주 먹곤 했어요. 요즘에는 건강을 위해서 운동을 해요. Okay, so ano sabi dyan? In the past, we used to eat late at night. Okay, 자주, often. Again, in the past, we used to often eat late at night. Nowadays, or these days, we exercise for health. Okay, para sa ating kalusugan, no? Hindi na ang tawag dito sa gabi, yung midnight snack. Yan. So again, no, yung used to, okay, yung mga past habitual actions. So, dati sa Tagalog. Ay, hindi pala natin dyan ilalagay. So, yan, dati. Okay, so yung mga example dito, more on past habitual action siya, no? Although, pwede mo rin siyang gamitin sa present, which is magiging sometimes nga yung ibig sabihin niya, katulad dito sa dalawang example na to. Okay, so yan. Activity number 2, 여러분은 이럴 때 무엇을 해요? 곤하다를 사용하여 친구들과 이야기해보세요. So, what do you do in this situation? Ikaw daw, ano ang gagawin mo sa mga ganitong sitwasyon? Gamitin yung 곤하다 na grammar. So, sabi dito, 스트레스를 받을 때. So, kapag ikaw ay nai-stress, ano ang ginagawa mo? So, ito yung example niya. 저는 스트레스를 받을 때 휴대전화로 게임을 하곤 해요. 그러면 스트레스가 풀려요. So, this one, no, yung example niya is present habitual action. Hindi siya sa past. That's why si 곤하다 naka곤해요. Okay, so yun daw yung ginagawa niya kapag siya ay nai-stress, no? Naglalaro siya ng game sa kanyang phone. So, kapag ganun daw ang ginawa niya, nawawala yung stress niya. So, gawan natin yung 고향 생각이 날 때 when you think of your hometown, and yung 친구를 만나서 놀 때 when you hang out with your friends. Okay, so dito, gawin natin yung present habitual action. Okay, so yung sometimes na 곤해요. So, 고향 생각이 날 때. So, minsan pag naisip mo yung hometown mo, medyo naluluha ka or naiiyak ka pa nga, diba? So, gawin natin yon. 눈물이 nada. So, si nada magiging nagon, and dahil present habitual action, so heyo lang siya, no? So, hindi yung ginagawa mo dati ang sinasabi mo, no? Yung minsang ginagawa mo kapag naisip mo yung iyong hometown. And then, pagdating naman dito kay 친구를 만나서 놀 때, so, ako, instead na 친구, gawin ko 친구들. Yan. So, 친구들. So, 친구들을 만나서 놀 때. Ito naman, gawin natin yung past habitual action naman tayo dito. So, anong ginagawa dati kapag imimit yung mga kaibigan ko, yung mga tropa ko, yan. So, kami ay naglalaro ng malala. PlayStation, Counter-Strike, malala. Tapos, pag uwi sa bahay, sermon, palo, malala din kay mama. Okay, so, 놀때, game. So, game을 하곤 했어요. So, yung dinugtungan natin ng 곤하다 na grammar is yung hada na verb, no? Yan. So, ginawa natin siyang 하곤 했어요. So, this is grammar number 2, 동사 plus 곤하다 for level 4 unit 3.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.